Hello po mga ka-PTV, sa video na ito ay tatalakayin natin ang nakakatakot na prediksyon ni Nostradamus na gugulantang sa buong mundo sa taong 2025 at kasama na dito si Elon Musk at ang pagbagsak ni Bongbong Marcos. Pero bago natin simulan, sino nga ba si Nostradamus? Si Nostradamus ay pinanganak sa Saint Remy de Provence sa southern France noong December 14, 1503. At ang kanyang totoong pangalan ay si Michel de Nostradame. Isa siya sa mga tanyag na magagamot at pharmacist sa France at naging sikat ng dahil sa kanyang mga isinulat na librong Les Prophéties noong 1555. At madami na sa mga propesya na naisulat sa librong ito ang nagkatotoo na, kagaya na lamang ng pagkamatay ni Princess Diana, pagbagsak ng Twin Tower ng Amerika at yung malaking sunog sa France. Pero ang ating tatalakay ngayon ay tungkol sa mga visions niya sa taong 2025. Una, ang pagbabago ng klima at sakuna. Madami mga tagapag-aral o hula ni Nostradamus ang naniniwala na ang ilang mga pahayag niya ay maaaring tumutukoy sa patuloy na paglala ng pagbabago ng klima. Maaari daw na magkakaroon ng matinding mga bagyo, pagbaha at tagtuyot sa ilang bahagi ng mundo sa taong 2025. Isa sa mga linyang ay pinalagay niya ay tumutukoy ang lupa ay maangatog at ang apoy ay lalaganap sa lahat ng dako. Pangalawa, pag-usbong ng artipisyal na katalinuhan. May mga interpretation na nagsasabing ang mga pahayag ni Nostradamus ay nagpapahiwatig na mabilis na pagunlad ng teknolohiya at ang AI. Maaaring magkaroon daw ng malaking pagbabago sa paraan ng pamumuhay ng tao dahil dito. At ang ilang mga trabaho o kasanayan ay maaaring mapapalitan ng makinarya at ng AI. Pangatlo, mga pagtatalo at pag-aalsa. Ayon sa ibang interpretation, ang mga prediksyon ni Nostradamus ay nagbubungkahi ng mga posibilidad na pag-aalsa at sigalot sa iba't ibang bahagi ng mundo, dala ng mga hindi pagkakapantay-pantay at pagtutol ng mga kasalukuyang sistema. Sinasabi din na may mga posibilidad ng malaking pagbabago ng mga pamahalaan at mga posisyon sa kapangyarihan. Pang-apat, ayon sa hula ni Nostradamus, isang makabagong tagapagtaguyod ng teknolohiya ang magdadala sa sangkatauhan sa pulang planeta o Mars. Isang pahiwatig na maaaring tumutukoy kay Elon Musk at ng kanyang ambisyong gawing tahanan ng tao ang Mars. Sa ikalawang panahon ng revolusyon ng bakal, ipinapahiwatig na gagawin ng lider na ito ang teknolohiya upang magbukas ng bagong landas para sa kinabukasan ng mundo. Sa pamamagitan ng kanyang di matitinag na determinasyon, si Elon Musk ay posibleng magdadala ng pag-asa sa sangkatauhan sa paghahanap ng panibagong tahanan sa kalawakan. Sa ilalim ng araw ng pangako, ang lider ng bansa tatagilid. Ang lupa ay magugulo, ang kapangyarihan ay magbabago. Sa harap ng dagok, ang mga tao ay magsusulong ng bagong pag-asa. Isang malupit na pagbagsak, ngunit ang bagong pamumuno'y maghahatid ng liwanag. Ang prediksyon na ito ay naglalarawan ng isang lider na nahaharap sa matinding hamon kung saan ang mga pangyayari ay magdudulot ng mga pagbabago sa pamumuno ng bansa na maaaring sumasailalim sa mga uri ng pagbabago sa politika at pamahalaan. Madami sa kanyang mga tagasunod ang nagsasabi na ito daw ang vision ni Nostradamus sa pagbagsak ni President Bongbong Marcos. Ang mga prediksyon ni Nostradamus ay mga matatalinghagang kasabihan na sinasabi hango sa kanyang mga panaginip o mga simbolo. Mahalagang tandaan na walang katiyakan ang kanyang mga hula at ito ay mga interpretation lamang batay sa sinasabing pahayag niya. Mas importante pa din ang ating pananampalataya sa Diyos kasi mahal niya po tayo. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.